What is up mga bro? This is Red Moto and we are back para sa isa na namang content, no? So for today's video, gagawa na natin ng full review ang isa sa pinakamalupit na 125cc scooter ngayon dito sa Pilipinas, the Suzuki Bergman Street 125EX. Watch out for her dark side, yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time, never let her out my sight. I just wanna stay up, look at you all made up. Dirty thoughts are seeping into my mind, I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. So guys, this is the Suzuki Bergman Street 125EX na 2023 model. But I think ito pa rin yung latest model, no? As of now, kasi wala pa yatang nilalabas na bagong model si Suzuki. And ang color niya is matte black. Dalawa yung color variant nito. Yung isa is bronze and yung unit natin is the matte black. So kung napanood nyo yung isa kong vlog last year, pinakita ko rin yung mga upgrades na ginawa natin sa kanya, no? Saka yung mga nilagay nating accessories. Kaya kung titignan nyo, iba na yung itsura niya sa stock na Bergman. Pero aside from the side mirrors, wala naman tayong pinalitan sa kanya, no? Puro dagdag accessories lang, tulad nung box, ay yung iba pa. Pero bukod sa mga yon, all stock pa rin naman siya. So simulan natin sa kanyang engine specs, no? So, the Bergman EX features a 124.3cc engine, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, single cylinder with a max power of 8.4 HP at 6,500 RPM and a max torque of 10 Nm at 5,000 RPM. Bukod pa ron, its engine also features the SEP Alpha or the Suzuki Eco Performance, which provides better performance, no? Pero tipid pa rin sa gasolina. Para naman sa kanyang braking system, meron siyang single hydraulic disc and the Nissin pot caliper. Tapos drum brake naman sa likuran, pero naka CBS naman siya or the combi brake system, kaya all goods, di ba? Stock tires niya is MRF with a tire size of 90 by 90 by 12 dito sa harap. And sa likuran naman ay 100 by 80 by 12, no? So 12 inches na rin yung kanyang diameter dito sa likod. Same dun sa diameter ng kanyang front tire, which is isa sa upgrade na ginawa dito sa EX version ng Bergman, no? Kasi marami nga nagsasabi na yung previous version na itong Bergman is mukhang Johnny Bravo. Kasi masyado nga maliit yung gulong ng previous Bergman sa likod. And nakadig naman si Suzuki, kaya ayan na, mas malaki at mas maangas na tignan yung tindig ng Bergman EX, no? Sa suspensions, meron tayong telescopic fork sa unahan and swing arm type naman dito sa likuran. Sa dimensions, kung titignan natin, ang laki tignan na itong motor na to, no? Mukha siyang mamahaling maxi scoot. Kung hindi mo siguro alam, hindi mo siya mapapagkama ng 125cc. May kataasan din yung kanyang seat height na 780mm. Pero I think kakayanin naman siya ng mga shorter riders. Depende na lang yan sa kanilang experience sa skill sa pagmamotor. Ground clearance naman niya is 160mm, kaya no problem pagdating sa matataas na humps. And meron naman siyang weight na 112 kg. Mas mabigat lang siya ng 3 kg dito sa radar natin. Bakalaki rin ng kanyang gulay board, kaya solid gamitin sa pamamalengke. Tapos ang lawak ng legroom dito, kung titignan nyo, meron din siyang step. Hindi ko alam tawag dito guys, pero pwede nyong i-relax yung paa nyo kapag ka nangawit na kayo sa ganitong position. Pwede nyong i-extend yung paa nyo habang nagra-ride, diba? Ito naman yung kanyang digital meter panel. Meron lang siyang select and adjust button dito. Tapos yung mga indicators, no? Tignan natin. And then yung makikita natin dito sa kanyang panel, meron siyang check engine, signal lights or turn signals, eco indicator, fuel gauge, clock, odometer, speedometer, tapos meron din siyang voltmeter. Ito naman yung kanyang heat indicator, no? And ito naman yung kanyang auto start and stop system. So yun nga pala guys, no, meron siyang auto stop and start system, and ito yung button. Pagka naka-on yan, every time na hihinto ka sa traffic, mamamatay yung makina mo and automatically din naman magte-turn on kapag pinihit mo yung throttle. Kaya mas tipid sa gasolina, diba? Lalo na kung napapadaan ka lagi sa traffic na lugar. So alam ko, walang ganun yung previous version ng Bergman. So isa rin siya sa upgrade na ginawa ni Suzuki. Dito naman sa kaliwa is yung kanyang high beam and low beam, turn signals, and ang busina. Tapos siya nga pala guys, isa rin sa upgrade na ginawa ni Suzuki is yung kanyang electric starter, silent start na. Unlike dun sa previous version ng Bergman na kapag in-start mo is maingay. So dito sa Bergman EX, tahimik na siya kapag in-start natin. Ang maganda dito sa Bergman guys, siya lang yata yung 125cc scooter na mayroong windshield na nakakapagbasag ng hangin para iwas pagod kapag naglo-long ride tayo. Ito pa rin yung kanyang stock visor. Ang ginawa lang natin is yung nilagyan natin siya ng bracket para, ayan, para umangat siya. Para mag-iba yung itsura niya dun sa stock na Bergman, pero stock visor pa rin yung gamit natin.
Sa headlight, meron tayong split LED lights. And ito naman yung kanyang signal lights. Yung fender naman niya is napakalapad, no? Talagang maxi scoot na maxi scoot, di ba? Sa likod naman, ito yung tsura ng kanyang tail light and signal light sa likod. So sa fairings, matte black itong unit natin. Pero makikita na natin, meron siyang tatlong color. Dito medyo ano siya, matte brown. Dito naman matte gray. Tapos ito yung pinaka body niya is matte black. Tapos meron lang siyang emblem dito ng Bergman na naka-emboss. Tapos straight EX naman dito. EX, which stands for executive class. Kaya napaka-executive looking netong Bergman EX. Nakikita din natin na yung inner part na dito is dark brown hanggang dito sa kanyang gulay board. Tapos yung seat naman niya, ito isa sa pinaka nagagandaan ako dito, is two-tone din, no? Black saka brown. And napakalapad yung kanyang upuan, no? Sobrang sarap sa puwet and yung material is hindi madulas. Tapos ang ganda pa nung pagkaka-stitch, kung makikita nyo. Talagang napaka-elegante tignan. Tapos meron din pala siyang dalawang pocket dito. Ito yung sa kanan and yung dito naman sa kaliwa is may cover. And pag inopen natin, makikita natin na meron siyang USB charging port and USB ready na siya. Cable na lang ang kailangan nyo. Pwede na kayong mag-charge ng phone nyo dito. Solid, di ba? Hindi pala siyang dalawang hook dito. Ito mas mataas siya na pwedeng sabitan ng mga pinamili. Meron din dito sa baba na meron pang lock na ganyan. Natutupi naman. Tapos pwede rin natin siya, ano, may lock siya para hindi malalaglag yung isasabit natin. Ito naman yung kanyang susian. Meron din siyang shutter lock. Pag o-open natin yung U-box or yung ilalim ng upuan, ganyan lang. And ayan, yung napakalaki rin niyang U-box. I think kasya dito yung mga maliliit na full face or half face helmet, no? And ito naman yung kanyang fuel cap. At ang kanyang fuel capacity ay 5.5 liters. Tapos tipid pa siya sa gasolina. Kaya talagang mapapadalang yung bisita mo sa mga gasoline station. Yung foot peg naman para sa angkas dito sa gilid, meron siyang space para pag hindi siya kailangan, itatabi natin siyang gandan. Hindi siya makakasagabal. Kapag kailangan naman, meron din siyang details dito para hindi madulas sa paa. Tapos ito pa pala maganda dito guys, no? Meron siyang kickstarter, which is very useful lalo na sa emergency kapag naubusan tayo ng baterya, meron tayong backup. Kadalasan yung mga bagong scooter ngayon is wala ng kickstarter. Kaya kudos kay Suzuki kasi meron pa rin kickstarter itong Bergman EX. Napakaganda rin tignan nitong kanyang exhaust. Makikita natin na ang lapad niya. Tapos meron pa siyang design dito. And yung dito sa tip is kulay gray. Pero mukhang transformer yung design, di ba? So guys, sakto meron tayong lakad ngayon. Test drive natin itong Suzuki Bergman EX. Birthday ng tita ko kaya makikikain tayo. And ito dadali natin, si Burger. Turn on natin siya. So pag i-start pala natin siya guys, press natin muna to, yung left na preno, then saan natin siya start. So Suzuki Bergman EX test drive. Let's go. So, iikot lang natin siya dito sa labas. And tignan natin yung performance niya, no? So, actually guys, this is not the first time na nagamitin ko to. And nakita nyo naman yun, na ako rin yung nag-uwi na ito nung pinili namin. So, kasama ko ngayon yung kapatid ko. Iikot natin tong Bergman EX dito sa lugar namin. Papakita ko sa inyo kung gaano kalupit ang performance ng EX. So, makikita natin nakailaw na yung letter A. Yung letter A dito guys, ibig sabihin niya naka-turn on yung ating auto stop and start system. So, kapag nahindu tayo dito sa traffic, makikita natin. Mukhang naka ano. So, ngayon naka-stop tayo dito sa traffic. And kita natin nag-stop or namatay yung engine natin. And nagbi-blink to, ibig sabihin naka-turn on pa rin siya. And pagka blip natin yung throttle, magta-turn on na yung makina natin. And good to go na tayo. So isa yun sa napakagandang feature na itong Bergman EX, no? Kaya napakatipid niya sa gasolina. Ang sarap sa puwet ng upuan niya, no? Lalo na para sa akin na nasanay sa upuan ng Raider. Sobrang relaxing sa puwet. And tulad nga sabi ko kanina, hindi talaga madulas yung material na ginamit. Kumakapit yung puwet natin dun sa upuan. Pero yung seat height niya medyo mataas nga. So ito guys, try natin siya. Oh, ang tahimik ng makina niya, no? Try natin siya ngayon. So ito medyo pataas yung daan. And okay naman yung hatak niya sa pataas, no? Though hindi naman kasi ganun ka-uphill yung dinaanan natin. Pero I think goods pa rin yung arangkada niya. Okay pa rin naman yung hatak niya pagdating sa mga uphill. Meron pa tayong back sa kaangkas. Pero hindi ko naman nararamdaman na hirap yung motor.
Sa power output kasi, medyo hindi nagsashine doon si Bergman EX no? I mean, decent naman para sa 125cc yung power output niya. Pero may mas malakas sa kanya. Sa pagkakaalam ko, mas malakas ang Honda Click 125 kaysa dito kay Suzuki Bergman Street in terms of power and torque. Pero based on my experience, parang hindi naman ganun kalayo yung difference. Siguro sa duluhan, no? Doon natin makikita. Pero since hindi naman tayo nagta-top speed, ganito lang, all goods yung hatak na ito ni Bergman EX. Group ride sila, oh. Uy, may nagpipitik. May namimitik wala dun, guys. So, dito tayo ngayon sa Saranay. Ito natin iikot to. Nakakatawa talaga yung legroom dito sa Bergman, no? Tignan niyo yung legs natin. Ang lawak pa ng space dito. So, for your reference, my height is 5'9". And sakto sa akin yung seat height niya. Tingin ko kakayanan naman to ng mga 5'3", po siguro 5'3", sagad, or 5'2". Seating position natin, okay din. Very upright. Kaya relax na relax tayo. Tapos yung upuan natin, masarap pa upuan. Walang life factor. Sa ganitong position natin, feel ko tatagal talaga tayo sa long ride. Yung gulong natin is stock tires. Sa pagkakaalam ko, okay naman ng MRF. Pero sabi ni Dati, meron ng time na nag-skid siya dito. Pero hindi naman malala. Siguro, normal naman yung skid sa mga sudden stops. Hindi naman naka-ABS tong motor natin. Pero naka-CBS naman siya. Pero yung combi brake system nga na sinasabi, na kapag nag-brake tayo, automatic na parehas yung brake natin gumagana. So, kakaliwa tayo dito, tapos didiretso tayo ng Deparo Subdivision. Kasi makikikain tayo sa birthday. Ang dali din niyang iliko-liko. Malawak yung turning radius na, guys. Yung busina rin niya, no? Ang lakas. Ay, lambot. Maganda yung suspension niya, guys. Goods yung suspension niya mag-absorb ng mga maliliit na lubak, no? Tulad ng mga ganyan, no? O, diba? Hindi masyadong ramdam yung mga ganong lubak sa daan. Kaya plus factor yun, no? Lalo na kapag ka naglo-long ride tayo. Kasi syempre, diba, kapag ka matagtag, nakakadagdag sa pagod. Pero dito kay Bergman, smooth na smooth tayo pagdating sa mga lubak. Kaya perfect na perfect talaga to pang chill ride. Hindi man siya ang the best pagdating sa power. Bawing-bawi naman pagdating sa mga features saka sa comfort while riding. Saka decent pa rin naman yung power niya, no? Hindi naman siya mambibitin kapag dating sa overtakes. Yun yung size ng gulong niya. Palag-palag naman yun pagdating sa bankingan. Pero kung mahilig kayo magbabanking, mas okay siguro kung papalitan niyo yung stock tires ng mas magandang gulong para mas safe. I think okay din naman tong MRF. Depende na lang siguro sa skills nyo. Medyo nag-aalangan nga lang ako sa singitan dito. Kasi feel ko ang lapad-lapad ng motor na dala natin, no? Or baka dahil nasanay lang din ako sa motor ko na sobrang nipis naman. Kaya pagdating dito, medyo alanganin tayo sumingit. Pero guys, napakagaan niyang dalhin, no? Saka lakas ng busina niya, no? Kumpara kay Red Kidlat. So makikita nyo naman ngayon, guys, nakailaw yung echo na indicator and namatay na siya. Pero sa pagkakaalam ko, yung ibig sabihin nun kapag nakailaw siya is matipid sa konsumo yung motor natin, or nakakatipid tayo sa gasolina. Pero namamatay siya siguro dahil sa traffic. Pagka traffic kasi, diba, mas malakas sa konsumo kasi gas tayo ng gas. Kaya mas malakas yung consume natin ng gasolina. So I think ayun lang naman, no? Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. So guys, malapit na tayo ngayon kila nanay. And I think hanggang dito na lang din tong video natin na to para sa ating full review ng Suzuki Bergman Street EX. At andito na tayo. So guys, I think that is it para sa ating full review ng Suzuki Bergman Street EX. So if you like this video, please hit the like button. And syempre, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. Muli, this is Red Moto. Thank you all for watching, mga bro. God bless and bye bye.